Ngayong araw nga pala ay kasama ko si Tampi Story. Kukuha kasi kami ng moina dito sa bukid. Kahapon kasi ay sobrang lakas ng ulan. Sinyalis na kasi to na magkakaroon ng maraming moina. Pati nga yung may-ari ng pet shop dito na rin kumukuha. Sobrang daming pakain dito sa isda. Halos mapuno na ang aking lagayan. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, umakyat nga pala ako sa aming itaas para magkape. Kagabi nga ay napakasarap ng aking tulog. Ngayong araw kasi ay may magbibigay sa amin ng isda. Si Tampi Story nga pala ang ating kasama at papunta na raw siya. Ngayong araw din pala ay mangunguha kami ng moina. Mabuti na lang nakabili na ako ng panibagong fishnet. Eksakto naman paglabas ko nandito na si Tampi. So paano guys? Tara! Kakamadali ko nga nasama ko papadibaso. Hindi ko tuloy mainom na maayos ang aking kape dahil napakalikot mag-drive ni Tampi Story. Dito nga sa bukid makikita mo na basa na ang lupa. Sa bandang kaliwa ko naman ay halos tuyo na ang tubig. Bago nga ang lahat, dumaan muna kami dito sa Mabuhay City. Dito kasi namin kukunin ng padalang isda sa LBC. Ang kaso lang guys, pagdating namin sarado pa. Napaaga nga pala yung punta namin ni Tampi dahil alas 8 pa lang ng umaga. Kaya naman babalik na lang kami kapag bukas na. Ngayon ko lang nalaman na si Tampi Story ay magaling na driver. Hindi pa kasi gawa ang kalsada dito at dinadaanan na. Dumiretso na rin pala kami dito sa bukid. Ang wish ko nga sana makakuha kami dito ng moina. Ang kaso lang guys, may bad news. Naubusan na daw dito ng moina kaya sa kabila naman kami pupunta. Pagdating namin sa lugar, nandito yung may-ari ng pet shop. Napakarami niya nga palang alagang isda at iba't ibang animal. Halos kakarating niya lang daw at konti pa ang kanyang nakukuha. Kaya naman bago pa maubusan, kukuha na rin tayo ng moina. Sa wakas nga ay nagamit ko na rin tong fishnet. Kailangan dahan-dahan lang para hindi sila mabulabog. Nakakatawa nga dahil hindi ako makapaniwala na ganito karami ang nakuha nating moina. Bawal nga pala to sa mahihina ang sikmura. Halos kanal na kasi to at nasa tabi ng bukid. Nakakatawa nga yung may-ari ng pet shop dahil napakarami niyang nakuha. Si Tampi naman ay dito na sa gilid pumesto. Hindi ko nga napapansin na marami na rin pala siyang nakukuha. At syempre guys, papatalo ba naman ang inyong bida? Char, napakarami na rin pala nun sa akin. Sobrang na to para sa aking mga alaga. Kaya naman uuwi na kami ni Tampi Story na may ngiti sa aming mga labi. Yung nakauwi na nga pala ako ng bahay, kinuha ko tong fishnet. Malaki nga pala ang butas nito at hindi lulusot ang mga moina. Tatanggalin ko kasi ang dumi bago ipakain sa aking mga alaga. Hindi kasi pwede isama ang dumi, baka mamatay ang ating mga isda. Binuhos ko na rin pala para matanggal ang maduming tubig. Ganito nga pala karami ang ating nakuha. Naglagay na ako ng tubig dito sa malinis na lalagyan. Pagkatapos nga dito ko na sila ilalagay. Nagpunta na rin ako dito sa likuran para pakainin ang aking mga alaga. Dito nga pala nilalagay ang ating mga fry na beta. Lagi ko nga pala itong tinatakpan baka malagyan ng tubig ng ulan. Hindi kasi makakabuti yun sa ating mga isda. 15 days old na nga pala ang edad ng ating mga fry na beta. Awa naman ng Diyos, kahit paano mabilis silang lumaki. Hindi man sila pantay-pantay ng sukat, masaya ako dahil nabuhay sila. Nakakatawa nga dahil yung iba ay may kulay na. At dahil dyan papakainin ko kayo na masarap na moina. Sa dami nga nito sigurado mabubusog sila. Pwede nyo nga rin pala subukan to ipakain sa inyong mga alaga. At syempre guys, papakainin ko na rin yung ating mga pidort na gapi. Napakasustansya nga pala nito at mataas sa protein. Sinubukan ko rin to sa aking mga axolotl. Nagulat nga ako dahil kumakain din sila ng moina. Para nga pala silang butikin na kumakain ng insekto. Ang pagkakaiba lang nila ay sila ay nasa tubig. Sa dami nga pala nito ay hindi na nila naubos. Kaya naman kumuha na ako ng maliit na lalagyan. Napakadami pa nito, sayang naman kung ating itatapon. Pwede pa natin tong ipakain bukas at sa makalawang araw. Kaya naman ilalagay muna natin to sa freezer. Ayan guys, may natutunan na naman kayo kay Kuya Boy Machonori. Ngayong araw naman ay pupunta tayo sa paggawaan ng motor. Bumili kasi tayo ng mga parts para kay ito. Sira na kasi ang kanyang handle grip. Napakadulas na rin ito kapag ginagamit. So paano guys? Tara! Magpapapalit na rin pala tayo ng preno. Kaya naman guys, dumiretso na tayo dito kay Motobad. Nandito kasi ang tropa nating si Whitey. Hindi nga pala siya namamansin dahil siya ay busy. Big shoutout din pala sa may-ari ng motor shop. Bali guys, bumili nga pala tayo ng parts sa mismong Yamaha. Mas maganda kasi gamitin ang genuine para komportable gamitin. Genuine din pala ipapalit natin preno. Mas makapit kasi to at walang ingay. Konti lang naman ang ating pinapalitan at agad din tong natapos. Sinubukan ko nga to at napakabilis na itong. Sa bilis nga ni itong pwede na ako makapagkarera sa big bike. Char. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah! Guys, may papakilala nga pala ako sa inyong bagong laro. Ito nga pala ang PH Pasay. Ito nga pala ay isang casino game. Napakarami nga pala ditong pwedeng laruin. Meron din ditong Mines, Super Ace at Fortune Gems. Mines nga pala ang lagi kong nilalaro. Napakadali lang naman laruin ito dahil iiwasan mo lang ang 4 na bomba. Dito nga ay tataya tayo ng 1,000 pesos. Tapos pindutin lang natin tong bet. O diba guys, yung 1,000 natin kanina naging 2,000 na. Hindi na natin tong i-cash out. Dahil gusto ko pa manalo na malaki, tataya naman ako ng 3,000 pesos. Kung panalo tayo, yung 3,000 ko kanina naging 6,000 na. Napakadali lang din pala dito mag-withdraw. Pindutin mo lang tong bandang taas at lalabas na ang withdraw. O diba guys, napakadali lang maglaro ng PH Pasay. Paalala lang, bawal nga pala to sa mga bata. Nasa comment section ko nga pala yung link.